Maganda itong punto ni Cayetano mga kababayan eh. Nakapuntos mga kababayan. 10,000 points. Dahil ni-raise up niya mga kababayan eh. Na bago daw sana sila mag-umpisa mga kababayan sa impeachment case trial ni VP Sara Duterte ay tingnan daw muna nila dapat mga kababayan ang legalidad nito. Dahil nakabinbin pa sa Korte Suprema mga kababayan eh ang legality ng impeachment case ito kung dumaan ba ito sa tamang proseso. Dahil alam naman natin eh, mayroong hocus-pocus na nagaganap sa pag-file ng impeachment case doon sa Kongreso, mga kababayan. At pumalag din si Cayetano, mga kababayan, dito sa mga law school, iba't ibang law school na mga dilawan, mga kababayang mga law school, na atat na ma-impeach si VP Sara Duterte. Tuloy ang trial, constitutional mandate, ang ganyan-ganyan. Ang dadaldal daw ng mga law school na ito, mga kababayan, mga eskwelahan. Kadalasan pinapatakbo ng mga pari. Alam niyo na kung bakit. Ang dadaldal daw pagdating sa impeachment case si VP Sara Duterte, samantalang tikom ang bibig ng mga ito, mga kababayan, sa impeachment case na isinampa ni Cardema laban kay President Marcos Jr. Bakit tila double standards daw ang mga paaralang ito? Magkasing bigat daw ito, mga kababayan kung hindi mas mabigat pa kumpara dito sa impeachment case na isinampa laban kay VP Sara. Panoorin niyo po No? Second, I just wanna comment dun sa mga law schools. Una ang law school I appreciate it. And I'm... Di ba? Ginagamit pa nga ito ng mga dilaw ngayon, mga kababayan. Gusto ng mga law school na tuloy na impeachment. Happy they're very active and I'm happy that they have a statement. But may I advise them also to be consistent. Kasi si Congressman Cardema nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Kay BBM, mga kababayan, hindi tinanggap ng Kongreso. Pwede ba yan? Walang comment dyan ang mga naggaling-galingan na law school ngayon, mga kababayan. Hindi tinanggap sa House Wala naman ako narinig. Nada. Sinasabi na dapat ang konstitusyon Nada. masunod at dapat tinanggap ng House yan. So, of course, hindi naman trabaho ng mga law schools na hindi nila trabaho pero bias sila. Kaya may karapatan tayong batikusin sila, mga kababayan. each and every impeachment case magsalita. Pero in a highly charged Presidente pa highly charged wala silang narinig dyan, mga kababayan. Can you imagine, Mr. President, during the campaign, sa mismong media interviews ng top news channels natin, tatanungin yung kandidato, pag kayo nanalo, are you for or against the impeachment case? Klaro naman ang sagot dun Ang sagot dun, hindi kami pwede mag-comment kasi magiging judge kami. Pero hindi. Sinagot pa rin ng mga kandidato at tinanong pa rin ng media. Pero kung konstitusyon ang masusunod, ang sagot dun iisa lang, mag-o-oath kami, dapat neutral kami. Kaya lang eleksyon Kasi masama naman talaga timing ng pagka-file nito magpa-file ka during the campaign. That's the reality there. Kaya nga sa US, pagka-jury system, pwede mo i-sequester yung jury. Papayag ba tayo nung February na i-sequester tayong 23? Na ikukulong tayo at hindi tayo makikinig sa kahit anong media at i-determine natin ito? Sana nga kinulong. Maybe may papayag sa atin, meron hindi. But wag na tayong magsisihan. So, I'll go to my question. So, maybe that's why Shakespeare said, if you want justice, first kill all the lawyers. Kill all the lawyers. Kasi nga, labanan ng mga abogado to. Pero, hindi ibig sabihin na wala silang mga personal na bias nila. Mahirap magsalita dito. Bias na nga yan right from the start. Na insulto sa lahat ng Pilipino to. Ito ang gusto ng taong bayan. Ang dami. Kapal lang mga pagbumukha nitong mga bangagan, dilawan, mga tambaluslusan, mga kababayan, gusto ng sambayan ng Pilipino, insulto sambayan. Kayo na ang sambayan ng Pilipino? Mga animal kayo? Yung lugar sa buong Pilipinas yung Duterte nanalo ang kampanya nila, Feeling nga namin mayroong magic, mga kababayan, kung bakit tatlo lang sa Duterte ang nakapasok. tuloy yung impeachment Buong Mindanao, buong Visayas, OFW, pati na ang mga men in uniform, Duterte. So, sasabihin ko ba na yun ang will ng tao? Pero kung titingnan ko naman lahat ng comments ngayon sa Facebook, sa SOCMED, gusto naman ituloy, pati si Vice. Dahil yung survey, mga kababayan, bias Bias ang pagkatanong, mga kababayan, kaya maraming gustong matuloy ang impeachment. Tinanong, gusto niyo ba ituloy ang impeachment para malinis si Sara ang kanyang pangalan o ganyan? Siyempre, sasagot ka, para malinis si Sara ang kanyang pangalan, pero hindi ibig sabihin, mga kababayan, na gusto ipa-impeach si Sara. Ang pinapalabas ng mga buang ngayon, mga kababayan, majority ng mga Pilipino gusto ma-impeach si Sara. Pero tayo kung tatanungin, mga kababayan, sana hindi na nga yan matuloy dahil right from the start,
Questionable yan eh. Bakit hindi muna imbestigahan ang legality niyan sa mga kababayan? Diyan sa Kongreso. Kung totoo bang nagkabayaran, ha? Nagkagipitan. Umamin mismo si Tiongco eh. Na pumirma lang sila mga kababayan dahil sa project Pondo. Kung yan ang kanilang dahilan mga kababayan, invalid mga kababayan. Mayroong bribery dyan. At managot ang dapat managot dyan mga kababayan. Yan ang unang-unang dapat tingnan bago mag-proceed dyan sa mga kababayan sa Senado. Vice President Sara, sabi niya, I want to be held accountable. So siya yung ba sabihin ko, yan ang gusto ng taong bayan. Napakahirap po nung sitwasyon natin. That's why we need wisdom. But first question ko po, Eto ha, etong sinasabi natin. Unang question, dapat tingnan kung legal ba ito right from the start doon sa Kongreso. Judicial question. Ano bang rules ang unang masusunod? Rules ng Senate o rules ng impeachment? Bakit to importante at bakit to prejudicial question? Tinitignan ko po kaninang umaga yung comment, allegedly, hindi ko sure, wala naman nakalagay doon na siguradong totoo yun, but meron pong comment ang defense team ni Vice President Neto, Sara pakinggan nyo ha. Duterte. Correct me if I'm wrong, Senator Bato, Senator Bongo, my good friend, my brother, Senator Robin, kasi hindi ko alam kung official yon. Hindi pa sila ni Sara mga kababayan ha. Hindi yan close si Sara Duterte ha. To paraphrase, ang sabi nila, hindi magandang mag-comment sila, but they'd like to reiterate na tingin nila labag sa konstitusyon yung impeachment complaint na to dahil ito'y pang-apat at lumalabag to sa isang complaint sa isang taon. Dahil mayroong mga previous na final mga kababayan at tinanggap na rin ha. Bakit etong pang-apat ang kanilang kinuha? At besides, ang dapat ding imbestigahan, yung bribery dyan mga kababayan na nangyari sa Kongreso, bakit bumoto ng yes para ma-impeach si Sara Duterte? Oh, yan talaga. Okay, kung yun ang stand nila, sino po ang hihimay sa issue na yan? Korte Suprema. Ang plenary ba under the Senate rules or yung impeachment court under the impeachment rules? Bakit ko po ito sinasabi? Kung may pinadalang bill ngayon yung House of Representatives, halimbawa dyan sa 200 pesos, at second reading pa lang halimbawa siya, pag ni-refer natin sa Committee on Rules natin yan, magbabay-cam na ba kagad tayo o sasabihin natin, sandali lang, second reading pa lang sila, kailangan mo ng third reading pa lang. Ang sinasabi sa akin ni Senator Villanueva ngayon, pinadala lahat ng records except for the bill that they passed. So we cannot act on the 200 peso minimum wage, additional sa minimum wage. But that's my point, Mr. President. Sino po magde-decide? Tayo po ba as senators o tayo as senator judges? Kung nilabag ang konstitusyon doon. And doon naman ako So mayroong paglabag ba kababayan? Under question pa ito sa Korte Suprema. At etong Korte Suprema mga kababayan, ang tagal. Kailan pa yung question March? Hanggang ngayon walang say mga kababayan tungkol doon sa petisyon ni VP Sara na questionin ang impeachment. sumasang-ayon sa mga law schools. Let's proceed. Let's look at it. But yun na nga ang question. Yung complaint ba is firm, legal, according to Constitution, or may constitutional infirmity ito? Sa tingin natin, yung complaint mga kababayan, mayroong paglabag dyan. Ha? Yun nga, aside doon sa mga kababayan na apat ang isinampa, yung manner ng mga kongresista sa pagboto mga kababayan na ipa-impeach si Sara. Aminado sila Binlockmail sila mga kababayan ha. Yan ang sabi ni Tiongco. Dahil sa pondo, bumoto ng yes. Karamihan sa mga kongresista ang sabi, kung hindi kami boboto, baka gigipitin kami, hiwala kaming proyekto para dito sa mga tao, mga animal. Mga animal na mga buhaya, mga kababayan. Pera lang ang iniisip. Yan ang dapat tingnan. At dapat kumilos dyan, sino ba dapat kumilos dyan? Ang ombudsman, mga kababayan Kriminal yung ginawa nila mga kababayan para ng bribery. My last question is just a question of logic. Nag-move yung ating minority leader na to convene na as a impeachment court. Yung ating deputy, sabi niya, hindi na kailangan magbotohan. Pag nag-move ka, may botohan. So, sino masusunod sa dalawa? Why do I say this? Atat si Pimentel kasi at si Hontiveros mga kababayan na umpisahan ng ngayon mismo.
I'm saying it not because it's funny that Funny one will talaga. move Katawa-tawa and then na kailangan magbotohan, nangyayari and the sa ating other one bansa. will move na magbotohan. Kung matalo botohan, sabi niya, hindi kailangan ng botohan I say this for a simple practical reality. When you say the Senate, it is composed of 24 or in this case, 23 senators. So pag sinabi mong gumalaw ang Senado, ibig sabihin po, either walang nag-object or may botohan at yung majority masusunod. I cannot say right now, like Senator Villanueva, that I'm 100% in agreement with Senator Coco and Senator Risa. I can tell you I'm in agreement with certain things they've said. For example, Mr. President, it's our constitutional duty. Kailangan mag-proceed. We should have done it earlier. But again, I won't blame you. I won't blame them. I'll blame myself. I could have written you a letter. I could have said na February, mag-ano na tayo. Unanimous sila mga kababayan dahil bakasyon. Tapos ngayon, nagsisihan mga kababayan. But let me just explain that one point. Why didn't I write you a letter, Mr. President? Kasi pag Pangulo yung ini-impeach, every single day na nandyan, kung totoo ang allegation sa Presidente, we all suffer. The country suffers, our institution suffers, accountability suffers. Pero pag Vice President, especially ngayon, hindi naman siya binigyan ng ibang trabaho Wala naman siya sa kabinete. Walang impact mga kababayan. Pero yun nga sinampahan din ng impeachment ni Cardema si BBM mga kababayan. Hindi inaksyonan ng Kongreso. Yes, I want accountability. Pero between today and Wednesday, I'd rather pass yung Konektadong Pinoy at saka yung e-government at lahat ng ibang bills na naka-pending dyan. So, Mr. President, may I end by reiterating the question. Do we follow first the rules of the Senate or do we go into the impeachment court? Sino magde-decide nung allegations ng defense na na-violate ang Constitution sa one impeachment per year? The second is just to continue my observation, Mr. President. I agree with many here. Wala tayong choice, forthwith. But I disagree na sa Tagalog, agad-agad ang forthwith. Ang forthwith, yung ibig sabihin nun sa Tagalog is yan na yung susunod. Yan na yung gagawin mo. Oo, immediate yung agad-agad. Hindi ako expert sa linguistics, pero medyo hindi agad ang Tagalog ng forthwith. Yung immediately, yon agad yon or agad-agad, di ba? So, maya-maya, hindi, ibig sabihin ng forthwith, sangayon naman ako ang ibig sabihin ng forthwith, wala ka nang to quote dos por dos, susunod na. O yun ang ibig sabihin ng Susunod! forthwith. Yung wala ka nang hihintayin, yun na. Kaya agree ako sa inyo na kailangan talakayin natin yung impeachment. But not immediately. Pero gusto kong iklaro, sa tama o sa mali, botohan ang mangyayari sa atin. Hindi pwede pong bumoto yung 15 na hindi Ulat sa sila sa botohan pa lang mga kababayan. yung impeachment. Tapos siyam kami o 8 tayong magpapakita doon na naka-rogue. Kasi sinabi ng 15, hindi magko-convene Anong pwedeng gawin? Pupunta ka ng Supreme Court, uutusan tayo ngayon ng Supreme Court. Yun ang legal system natin, Mr. President. So, Tapos yan, sa Supreme Court mga kababayan, kapag ginurgor na yung impeachment, gayon pa lang, mag-aantay pa ng ilang taon para makuha ang sagot ng Supreme Court. Matatapos na lang ang termo ni Sara. Ito Supreme Court, sobrang tagal mga kababayan magdesisyon. So sana tama desisyon natin para hindi na tayo maghintay na utusan pa tayo ng Supreme Court. Pero yung sabihin na walang botohan dito, I agree with the spirit nung sinasabi ni Senator Risa na dapat wala na. But the practical reality is that you have one senator who asked for a vote. We have to vote and the majority will follow. But yun nga, Mr. President, reiterate ko lang yung tanong ko. So dito po sa one-year rule, sino po magde-decide niya? See? Is it the Senate? Questionable pa no, mga kababayan. Sitting as legislator, so rules muna ng Senate, or is it the impeachment court? Because if it is the Senate, we cannot yet convene as an impeachment court because we haven't tackled that issue. See? Kailangan pang i-resolve mga kababayan yung question ng kampo ni na VP Sara na hindi ito ang in-skip mga kababayan ang unang final ng mga impeachment. Pang-apat na itong i-final. Sa habang hindi pa tumasagot ang Supreme Court mga kababayan, yan ang pagdidesisyonan ng Senado. Natatanggapin ba natin ito o may nilabag na rules sa impeachment mga kababayan? But if it is the impeachment court, then we can go, and that's the first issue that we will have to tackle, whether it's Yan a ang valid unang-unang complaint. katanungan. At isali na lang namin kay Tano kung pwede imbestigahan nyo kung mayroon ba talagang bribery doon sa Kongreso sa pagboto ng impeachment laban kay Sara Duterte. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.